Yung naka-atas ko na mag-share po ngayon. Ngayon, una po is mag-pray po muna tayo. So, dahil po. Yes, hallelujah, Father God, Lord Jesus, salamat po sa opportunity na ito na binigay niyo po sa akin, Panginoon, upang magpapalala sa mga kapatid, Panginoon, sa mga salita niyo, Lord God. Lord, patuloy niyo po, Lord, kami ang kabayan, Panginoon, mga mensahe niyo po, Lord God, patuloy na mamanahan po sa aming mga puso, may pagpapayatan po natin sa mga buhay, sa aming mga buhay, Panginoon, Lord God. Sa pumilos, Panginoon, sa amin po, Lord God, tago niyo po sa inyo po lang, pinmong siya, Lord, salamat po, Lord, sa inyo lang po. Patuloy po isang basa, pangalan ni Jesus. Amen. Ulit, good morning po, brothers and sisters. Good morning! Yun. Ngayon po, i-share ko po sa inyo yung buhay po ni Naaman. Sino po pamilyar kay Naaman po? Naman. Naaman. Naman. Si Naaman po ay isang pinuno sa Syria. Isa po siyang pinuno ng mga hukbo na mataas ang tingin sa kanya ng hari. Bakit? Dahil po, sa pamamagitan po niya, pinagtatagumpay po ni Yahweh ang bawat laban po nila. Pero si Naaman po, meron po siyang sakit na ketong. Wala pong lunas sa kanila. And one day po, may dumating po na Israelita na natihag po ng mga Syria. Sinabi po niya, kung pumunta po si Naaman sa Israel, makakakilala siya ng may isang propeta po sa Israel na pwede magpagaling po sa kanya. Sinabi niya po sa hari, nalaman po ito ni Naaman, at ang ginawa po ng hari, gumawa po ng sulat para sa hari ng Israel, at kumuha po siya ng mga handog para po sa hari. Dahil nga po, gustong gumaling ng hari din po si Naaman kasi nga po mahal na mahal niya rin po ito. Kaya po, si Naaman pumunta sa Israel. At pumunta po si Naaman sa Israel at nandun, sinabi ng hari ng Israel, pinunit niya po yung damit niya. Kasi daw po, bakit sa akin pinadala tong taong to? Ako ba'y Diyos? Kaya ko bang pumatay o bumuhay? Sabi po ng hari ng Israel. At yung ginawa pong yun ay nalaman po ni Eliseo. Sinabi ni Eliseo, papuntahin niyo po siya dito. At malalaman niya may propeta po dito sa Israel. Sabi po ni Eliseo sa hari. Kaya po yun ang ginawa ni Naaman. Pumunta po siya sa Israel at pupunta po sana siya kay Eliseo. Pero si Eliseo, ang ginawa po niya, nagpasabi lang po siya, hindi po siya yung pumunta mismo, kundi po sa alagad po niya. Sabi niya po sa alagad niya na ganito ang sabihin mo kay Naaman, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at ang balat mo ay gagaling na parang bata ulit. Ngunit si Naaman po, nagreklamo siya, sabi niya, akala ko haharap siya sa akin para ikupas yung kamay niya, tatawagin niya Diyos sa harapan ko. At bakit sa ilog Jordan? Sabi niya, pwede namang ilog na malinis, sabi niya po ni Naaman. Pero may sinabi sa kanya yung alagad niya na sabi niya, kung mas mahirap pa po ang gagawin, papagawa sa inyo ng propetang yun, gagawin niyo din po ba, di ba? Sabi po kasamaan po ni Naaman. Tapos po, ang ginawa ni Naaman, parang natauhan po siya. Kaya ang ginawa niya, sumunod po siya. Pumunta siya sa ilog Jordan, lumubog ng 7 beses. At namangha po siya kasi po totoo po yung sinabi ni Eliseo. Yung putis po niya, naging malinis po ulit na parang bata. Amen po? Tapos po, ang sunod na nangyari po doon, nagpasalamat si Naaman po at namangha po siya. At napatunayan niya, nagbago po siya na napatunayan niya ang Diyos ng Israel lamang, ang Diyos dito sa lupa. Wala nang iba. Kasi po, sa Syria, marami po silang Diyos. Lalo na po yung hari ng Syria, marami po siyang sinasamba. Ngunit dahil nangyari kay Naaman, gumaling po siya, patunayan niya na iisa lang ang Diyos. Yun ang Diyos ng Israel, which is si Yahweh. Kaya po nun, after po nun, nalaman niya, napatunayan niya, nagbigay po siya ng mga parang gantimpala, yung mga pila, ginto, pero si Eliseo hindi niya po tinanggap yun. Sabi niya po sa Diyos lamang papuli, hindi po ako nag-ano niya, sabi ni Eliseo. Pero po, may isang katulong, kasama po si Eliseo, parang kapatiran niya po, gano'n. Isang saking po itong alipin po ito. Kasi po, hindi po tinanggap ni Eliseo po yung mga gantimpala, di ba? Si Gehazi po, mababasa niyo din po siya sa 2 Kings.
si Gehazi po, hinabol niya si Naaman. Sabi niya, humingi siya ng mga ginto, pilak, at mga mamahaling kasuotan. Tapos po nun, ginawa niya, tinago niya sa bahay niya, bumalik kay Eliseo. Ngunit si Eliseo, sabi po niya, di ba't nasa sayo ang espiritu ko? Sabi niya. Alam niya po yung ginawa ni Gehazi, yung kasakiman na ginawa niya na, kinuha niya po yung kayamanan na parang, dahil sa amin yung bumalik niya, bakit di ko kukunin yung kayamanan na yan? Ganun po yung naging ano ni Gehazi. Kaya po, nung nalaman ni Eliseo yun, hindi sa pamagitan ng pagsabi, kundi sa espiritu ni Lord. Ang nangyari po doon, nalaman ni Eliseo, yung sakit ni Naaman na ketong, ibinigay sa kanya. Yun po yung kwento ni Naaman. Ngayon po, sa ating pag-aaralan sa 2 Kings chapter 5, 1-9. Muntin po natin Bible sa 2 Kings chapter 5, 1-19. Sa chapter pong ito, gumawa po ako ng 3 point. Ang una po, paano kumilos ang Diyos sa pagpapagaling kay Naaman? Amen po? Makikita po natin sa chapter 5 verse 10. Sabi niya po dito, ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Anong ginawa ng Diyos? Inutusan niya po si Naaman na pumunta sa ilog Jordan para doon po siya gumaling. Pero si Naaman po nagreklamo. Sabi niya po, bakit hindi pumunta sa Eliseo dito? Bakit pag-pray ako? So, parang ganon. Tapos bakit sa ilog Jordan? Sabi niya, yung po madalas ang nangyayari po sa atin. Pag may pinapagawa po ang Diyos, hindi lang po, magi sa ating pamilya din. Kunyari, ang nanay po natin, may inuutos. Magre-reklamo pa tayo, di ba? Hindi na lang tayo sumunod. Bakit kaya? Kasi nga, hindi natin gusto yun, tapos magtataka tayo, bakit? Bakit parang ang nonsense naman pagkagawin ko yun, sabi? Di ba po? Ang ginawa po dito ni Naaman, nagreklamo siya na nagreklamo, hindi siya kaagad sumunod kasi parang sabi niya, parang wala namang kapulang pag pupunta ko sa ilog Jordan, tapos napakarumi nun, sabi niya. Kaya po, ang nangyari po nun, nagreklamo lang siya nagreklamo, wala pong nangyari. Kaya po, dito na po sa chapter 2, ay sa point number 2. Ano ang ginawa ni Naaman para gumaling? Dito na po connected po siya sa point number 1. Sa makita po natin siya sa verse 14. Kaya pumunta rin si Naaman sa ilog Jordan at naglublog ng 7 beses gaya ng pinagbibili ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng tutis ng bata. Ano po ang ginawa ni Naaman po? Sinubog sa ilog. Meron pa po. Sumunod. Naging obedient po siya. Ganyan po din tayo sa ating mga magulang dito. May inuutos po sila sa atin, mga kabataan. Kailangan po natin sumunod. Dahil yes, may gusto kang makuha. Tapos pag-uutos ang kanila, gagawin ka ba? Di ba po? Parang masakit din sa magulang yun, siyempre. Kasi nakikita nila hindi sumusunod yung anak nila. Kaya po yung ginawa po dito ni Naaman po, sumunod po siya sa ginawa ni Eliseo. Naging obedient po siya. Ano nangyari? Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at guminis ang kanyang balat, tulad ng tutis ng bata. Kaya po, I encourage yung mga kabataan po, hindi lang po sa mga kabataan, tayong lahat po, sumunod po tayo sa ating mga magulang, lalo-lalo na po sa sinasabi ng salita. Kasi po ito yung sabi nga ni sister, maging manual, ito yung manual ng buhay natin. Kaya po, kung ano po yung sinasabi dito, kailangan po nating sundin. Maging obedient po tayo. Point number 3. Ano ang pagbabagong nangyari kay Naaman? Makikita po natin sa verse 15. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo ang aking nakayanan. Pinapakita po dito na nagbago ang paniniwala ni Naaman na si Yahweh, ang Diyos lang, ang
Diyos ng lahat. Kasi po, nagawa niya yung imposible sa mga Diyos-Diyosan nila. Naging posible po sa Panginoon. Amen. Paano nangyari? Kasi po sa kanyang ketong, di ba wala nga akong ano po yun, lunas dati? Wala akong lunas yun. Kaya po, nagbago si Naaman po dito. Dahil namangha siya na kaya palang gawing posible ang mga imposibleng bagay ni Lord. Kaya po, patuloy po tayong maniwala na kahit na humarap man po tayo sa mga problema natin, mga sabi natin, wala na akong pag-asa, huwag po tayo magsasalita ng ganun. Dahil nariyan po ang Diyos. Dahil po tumulong sa atin. Kaya po, sa conclusion, ito po ang paalala ko sa bawat isa. Kahit sa mga bagay na akala natin imposible nang mangyari, gaya ng nangyari kay Naaman, ay akala niya hindi na siya gagaling, ang Diyos ay nariyan, handang tumulong sa atin, basta't handa din po tayong sumunod at magtiwala sa Kanya. Amen. Glory to God po.